Umpisahan natin mga bossing dito po sa pamimili, no? Namimili ang vice presidente kung sino daw po yung magbabantay sa kanya. Eh sagot po ng PNP mga boss, dehins daw pwede na mamili, no? Ng security. Oh, ito po ang ano diyan mga bossing, ang balita diyan. Di makapipili ng security escort na magbabantay sa kanya ang isang protectee. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Gene Fajardo, ang Police Security and Protection Group ang bahalang magtalaga kung sino ang ibibigay sa isang humihingi o nangangailangan ng seguridad. Yan. Ako ho, mga boss, agree naman po ako doon. Bakit ho, mga bossing? Eh kasi vice-presidente at presidente, bawal manghingi daw. Kumbaga, mga boss, kagaya na lang po sa sitwasyon ng ating vice-presidente, eh paano kung gawin niyang private militar niya? Ano ho? Oh, paano kung yung mga pipiliin niya eh yung talagang talagang mga militar nila, no? Oh. Naloko na, mga kababayan. Paano kung ganito mga iutos ng vice-presidente? Kagaya na lang po nung sinasabi niya doon sa kanyang press conference na pinatayan daw po siya ng ilaw pero nasa kanila yung switch. Paano po yung mga ganong sitwasyon? Kaya po ako naniniwala na talagang merong isang ahensya na pipili, no, at magsasala doon sa mga magiging presidential or vice presidential security, mga bossing. Upang sa ganun, makita nila kung sino yung may topak. Sino po ba yung may topak daw? Mga kababayan. Di ba, Lisa Maloy? O, sino daw ba yung sinasabing may topak? O, tuloy natin. Sa sitwasyon naman anya ng Pangulo o pangalawang Pangulo, dumadaan sa mahigpit na vetting process ng Presidential Security Command kung sino-sino ang dapat na magbantay sa mga ito. Matindi naman po ang ang proseso bago makapasok, di ba mga kababayan? Bakit ba imposible at hindi pwede yung mga ganon? Yun nga yung sinasabi natin, mga bossing. No? Yun yung sinasabi natin na baka mamaya iba-iba na yung mga iutos ng vice-presidente, kagaya na lang po nung sinasabi niya na meron akong inutusan. Meron akong inutusan. No? Pag ako tegiin si BBM, wag tigilan si Lisa Marcos at si si Martin Romualdez, mga bossing. Eh paano ko, mga kababayan, kung nagbago ang isip ng ating vice-presidente at sinabi, wag mo nang hintayin mategi ako. Pwede mo nang gawin yan ngayon. Threat pa din po yun. Kahit saan po natin tignan, mga kababayan, pagbabanta pa din yun, mga bossing. Sabi ni Janice Bailon, off ko today, makikitambay sa channel mo. Ay, salamat. Just Vincent. No, kayo ba, Just Vincent, na mga kakamping, papayag kayo na hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte? Ako, hindi ako naniniwala na papayag kayo. Papayag kaya ang Congress na hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte? Mamaya natin pag-uusapan yan, mga kababayan. Sabi ni Bim TV, mga batang hamog, dagsa sa EDSA Shrine. Puro bata. Sinend din sa akin ni Takeru Miyamoto yung video No? Ang damot nila, ayaw nilang bigyan ng pagkain si Takeru Miyamoto. O, tuloy natin to. Kapag may request po for PSPs po or police protective security personnel po, ay hindi po sila po pwedeng mamili po. Ang PSPG po ang nagbibigay po. But since this involves po the President and Vice President, this will undergo a strict vetting process po to make sure na lahat po ng i-deploy with respect sa security detail po ng Presidente and Vice President has to pass through the strict vetting of the Presidential Security Command po. Yan, kasi naman ang vice-presidente, mga kababayan, 400 plus na yung kanyang security. Gusto pa, pili lahat. Gusto pa sila po ang magdidesisyon, mga bossing. At meron pa ho sila dyan, na ipinapalabas ho, mga kababayan, na kesyo daw po take over si AFP Chief, General Bronner. Wala naman daw pong katotohanan, mga kababayan. Gusto kasi ho nila magmuka na sinisikel yung kanilang karapatan. Gusto po nilang pagmukain na pinupolitika talaga sila.
ng ating Pangulo. O paano yan? Sabi ng Pangulo ng Pilipinas. Huwag daw i-impeach si Inday Sara Duterte. Mamaya natin pag-uusapan yan. Ano? Paiyakin muna natin. Hintayin muna natin dumating yung mga DDS para sabay-sabay mag-iyakan, mga bossing. Eh, etong mga ito, tawag ng Pangulong, dating Pangulo, pumunta sa EDSA, ang pagpunta dito sa live natin. No? Hintayin natin sila, mga kababayan. No? 400 security. Humihingi pa ng dagdag pa. Gusto pa, piling-pili nila. No? Diyos ko Lord. Anyway, mga kababayan, dumako ho tayo. O eto, dahil nga, no? Si Zuleika daw ay kinidnap ng PNP. Sabi, magsasampa kami ng kaso laban sa PNP, kidnapping. Kasi daw po, kinidnap si Zuleika, mga bossing. Sabi naman po ng Philippine National Police, mga kababayan. O, hihintayin namin ang kaso ninyo. Sabi ni Chi, mag-people power ako mag-isa pag di na-impeach si Sara. Hihintayin ng PNP ang kaso nila. Ewan ko, saan ho napulot ng mga DDS at ni BP Sara yung sinasabi niyang kidnapping daw po kay Zuleika. Pangharapin ng Philippine National Police ang kasong isasampa ng kapo ni Vice President Sara Duterte laban sa kanila. Ayon kay PNP Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, Si Torre na naman, mga kababayan, dadami. Malamang dadami ang star nitong si General Torre, mga bossing. Ano? Una, 1 star lang. Kung di ako nagkakamali, correct nyo lang po ako. Nung nahuli si Kibuloy, dagdag ng star. Ano? Tapos, pag si Presidente Duterte na po, mga kababayan, pangatlong star. Hindi, si Harry Roque muna, pangatlong star. Pag si Presidente Duterte na po, pang-4 na star. Sabi ni Edgardo Pangilinan, fake news! Oy! Close ba, Tunying? Kay BBM? Ay, tingnan natin mamaya yan, mga bossing. Ano? Ito naman po analisasyon po natin, pag-aanalisa po natin doon sa mga nangyayari, mga kababayan, sa galaw ng politika. No? Tuloy natin. karapatan ng bawat individual na magsampa ng kaso, kaya kanila itong iginagalang. Handaan niya nila itong sagutin kapag naisapa na ang kaso. O ba yung sinasabi kasi nilang yung sinasabi nila na kesyo daw ho, mga kababayan, kidnapping daw po yung ginagawa ng PNP. Nagsusuka-suka si Zuleika Lopez doon sa loob ng detention cell. Di ho ba? Nakapiit siya doon hanggang Monday sana.